Nagbabalik ang schoolmates! Nandito pa rin tayo sa Mariano Ponce National High School, Baliwag, Bulacan! Oh, taray ng energy. I love it. Ayan. So dahil magsisimula na ang ating debate, so debaters, lagi namin paalala, no, walang tama or maling sagot sa ating debate. Ang gusto lang namin ay magkaroon kayo ng platform na pag-usapan at mapakinggan din namin kayo on your perspective sa iba't ibang mga topics na related sa inyong mga kabataan. Kaya bago tayo magsimula, atin munang alamin ang ground rules ng ating debate. Let's all watch this. May dalawang teams na maglalaban, ang Team Pro at Team Con, na may tig-tatlong miyembro. Ang team leaders ang unang sasalang sa ating debate. Para sa bawat tanong, may 3 rounds or lives ang bawat isa na may 30 seconds per speaker per round. Kapag sobrang intense at walang gustong magpatalo, we activate the bonus round. 1 minute and 30 seconds yan na free flow discussion. Meaning, bahala na magsagutan ang magkabilang panig. Pero kung halimbawa, hindi na makarebat ang naunang debater, pwede siyang mag-buzz para palitan ng ibang team member. Ito ang twist. Bilang mga host, may kapangyarihan kaming mag-buzz sa gitna ng laban. Kung medyo off, boring, o hindi kami satisfied sa sagot ng sinumang debater, we can buzz you out at papalitan ng ibang team member. Kaya make sure na hindi lang matalino ang sagot nyo. Dapat klaro, direkta at convincing. Bring your best arguments. Ayan. At nalaman na nga natin ang ground rules ng ating debate. Kaya naman, wag na natin patagalin pa. Umpisa na natin ang mainit, hopefully mainit, ang ating diskusyon ngayong araw na ito, no? So, para magbigay ng ating opening statement mula sa mga debate leaders, ang ating katanungan today ay mass promotion sa mga estudyante sa buong bansa. Dapat o hindi dapat? Again, mass promotion para sa mga estudyante sa ating bansa. Dapat o hindi dapat? JL. I believe that mass promotion should not be encouraged in our country because if I knew that I would still pass my classes and be promoted to the next grade level, whether or not I learned or understood my lessons, I would decide to not pass anything, to not study anything, and it would encourage mediocrity and it would encourage students to be more lazy and it would make them not learn anything. Right. Maraming salamat, JL. For your opening statement, dapat or hindi dapat, mass promotion para sa mga estudyante, Allen? Mass promotion should continue at dapat ipagpatuloy. Mass promotion is not best defined as something that you won't do anything. And morally speaking, why are we going to pass someone who doesn't pass anything at all? 'Di ba? Bakit natin ipapasa ang estudyante na wala naman talagang ginagawa? Dapat ipagpatuloy ang mass promotion because mass promotion is for those students who are being left behind of the system. Kasi pinagpapatuloy pa rin natin at binibigyan natin sila ng second chances through intervention and remediation na ibinibigay ng Department of Education or the program public activities. Maraming salamat, Allen. Sige, you can further elaborate your statements, pero dagdagan natin yung tanong. So sa tingin nyo ba ay necessary o mahalaga ang mass promotion para sa mga estudyante? Bakit? JL. So like you said, bakit natin ipapasa ang mga estudyante na wala naman talagang ginagawa, wala silang pinapasa or pinapasa? So I think na yung mass promotion hindi talaga siya importante para sa mga students because as a student myself, I need to know na naiintindihan ko talaga yung lessons, yung mga pinag-aralan ko ng grade level na yon bago ako makapasa sa next level. You can't take the second step without taking the first one. Allen? Mass promotion again is defined as something that you want that students who are being left behind and short by the system ay kailangan bigyan ng intervention, remediation through PPAs ng DepEd or program and activities na ipinapatupad ng DepEd. Katulad na lang ng mga ipinapatupad natin ng ARAL program, meron tayong mga pinapatupad na summer class. Kasi kailangan nating maka-adapt na hindi lahat ng estudyante ay natututo ng sabay-sabay. Kailangan nating ipagpatuloy ang mass promotion dahil hindi lahat ng estudyante ay
naka-a-adapt sa standard ng DepEd kung ano ang pinapatupad nito. Hindi lahat ng estudyante nakakatupad. Hindi lahat ng estudyante nakababasa. Hindi lahat ng estudyante nakakaintindi na kung ano ang binabasa. Kaya kinakailangan natin ng mass promotion dahil ipinopromote sila upang magkaroon ng intervention at remediation through PPAs from Department of Education. Okay, thanks, Allen. JL. Yes, but mass promotion will defeat the main purpose kung bakit nga natin sila binibigyan ng intervention. Kung bibigyan niyo sila ng intervention, ang sabi nga, di ba, prevention is better than cure. Kung sa simula pa lang, inayos na natin yung sistema ng pag-aaral na pinagsama-sama natin yung magkaka-level ng way of thinking and pagkaka-level sa, sabihin na natin yung academic level nila, kung pinagpantay-pantay natin yung per section at ganito yung ina-adapt natin kung paano yung learning, kung paano sila mag-aral. Dagdagan natin yung tanong because we want more concrete proof. Why or why not is it beneficial? So ang pangatlong tanong natin, does mass promotion of students in the country enable a game changer? Or does it change the game or the leveling field for students to elevate the standard of education system in the country? Needless to say, kapag ba may mass promotion, tataas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Allen. Sinabi mo na dapat pinagsasama-sama ang mga estudyante na may iisang standard o may isang learning outcome. Hindi lahat ng estudyante mayroong iisang pag-iisip. Meron tayong tinatawag na IDP o Individual Development Plan sa bawat estudyante. Lahat tayo ay natututo sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang aspeto. We have what we call multiple intelligences by Howard Gardner na bawat tao ay may kanya-kanyang may kanya-kanyang aspeto kung saan sila nag-excel. So it is a game changer for us because we want to elevate the standard of education na pinagsasama-sama natin at educate. Okay, JL. How is that relevant na pinagsasama-sama natin sila tapos ipapasa mo kahit hindi naman nila masyadong natutunan yung pinag-aaralan nila? Mass promotion should not be encouraged in our country kasi nga yung mass promotion, nangyayari na siya ngayon. Anong nadulot nito sa bansa natin? Maraming mga students nasa high school na, nasa college, hindi pa rin sila marunong magbasa. How do I know? Kasi nakikita ko with my very own eyes na kapag bumibisita kami sa ibang mga campuses, ako mismo na nakikita ko sila. Okay. Here at our school, bago pumasok ang mga estudyante, pinagbabasa sila ng isang teksto, English and Filipino, and they have to answer certain questions. Meaning, if they can pass that questions, meaning they understand it, they will be able to pass in the regular section. Meanwhile, if hindi nila ma-meet yung certain standards, ilalagay sila sa mga tinatawag natin na reading classes. Yung mga reading classes, mas tutok tayo sa kanila kasi binibigyan natin ng importansya na special sila kasi kailangan natin sila tutukan, kailangan natin sila bigyan ng karampatang atensyon because reading. Yes, but those reading classes, hindi ba nagpa-practice din sila ng mass promotion? Nakita ko din yun na kahit dun sa mga aral program mismo ay kahit na hindi naman nila masyadong naiintindihan or naipasa, para lang masabi na nag-improve yung reading at learning comprehension ng mga bata, ay ine-edit nila yung mga report para masabi na natutunan na agad ng mga bata yung mga lesson na tinuturo sa kanya. Come on, for humanitarian reasons, ang DepEd may tinatawag na OPCRF and LRMDS. Nandito ang performance ng school. Dito nakabase kung ano ang performance at katatayuan ng school. For humanitarian reasons, if I am a teacher, ipapasa ko ba ang isang estudyante na alam ko na hindi sanay magbasa? Of course not. Kasi bakit ko naman i-manipulate o i-alter yung mga bagay na natututuhan niya But kung hindi talaga siya that is exactly natututo? what happens in our schools today. Hindi na nila binabagsak or pinaparepeat yung student kasi nga ang dami pang report na ipapasa, ang dami pang questions na ang dami pa nilang proof na kailangan ipakita. And because the system is crude. Exactly. The That's system is exactly crude. what I've And been saying. Meaning this system, the same system that is, meron tayong tinatawag sa mga teachers na mode of This is the verification o system MOV. that you are fighting for yes, yourself. and these MOVs for the teachers, mode of verification, pinatutunayan nila yun ng mga students na to Pinaglalaban ay mo kayang yung mass matuto. promotion na yung system, yun nga yung ginawa ng sistema natin na sira. Okay, thank you so much, Allen and JL. Ang ganda ng debate, guys. So sana masundan siya ng ating next speakers. Let's give the floor to your next debaters. So, nanggaling tayo doon, no? So, the standoff point is,
it's a flawed system daw, according to your team. At sinasabi nyo naman is, there are already guardrails set in place to prevent that from happening. So let's elaborate further. Doon tayo sa pang-apat na tanong. Nakakatulong ba, so doon tayo sa benefit cost-benefit analysis ang gagawin natin. 6-7, wow, okay. So, nakakatulong nga ba ang mass promotion ng mga estudyante na ma-lessen ang dropouts and repetition cases ng mga estudyante sa ating bansa? Does it help in terms of numbers to reduce dropouts and remedials or repetition of grades or cases ng mga estudyante sa ating bansa? Kyle? Yes. Mass promotion helps protect students' self-esteem and mental well-being. Yung well-being po na to is yung, kasi minsan pag ang bata is na-retain or na-repeat, nilabel niya yung sarili niya as a failure, as a burden, as a something na hindi ka kanais-nais. Okay. So, when students think of themselves as this way, mas na-encourage sila na mag-drop out kasi nga, mas napapaluyo sila sa education system natin. Okay. Angel? It words. does help the statistics, pero do you wanna sugarcoat the system? Yes, komportable ang estudyante na may self-worth nga siya. She feels good na nakapasa siya. Pero paano na in the future when she can't keep up with the system ng college? What if in the future nakagraduate siya tapos sa trabaho niya, hindi niya kayang ma-retain yun kasi she doesn't have the foundational skills that she needs? Inaano kasi natin na mass promotion kasi ang sistema natin, ang tinatato natin yung mga repeaters and retainers as a mass outcast na parang pag bumagsak ka sa sistema natin, wala ka ng future. Na parang pag bumagsak ka sa sistema natin, wala ka ng marating sa buhay. Kasi ang lipunan natin, yes, masakit man sabihin, pero ang lipunan natin, tinatato yung mga estudyanteng bumagsak as basura. That is exactly why we are changing the system. That is exactly why we are forming a learner-centered system wherein we help the students to be progressive, to be ready for the next level para yung self-worth nila umokay, para yung self-worth nila pantay sa realidad. Mass promotion exists because DepEd understands that learning comes with accountability and compassion. So pag wala kang compassion, hindi mo rin ma-encourage yung students mo na mag-aral. Kasi nga, wala silang self-esteem na mag-aral kapag na-retain sila or naging repeat. You are prioritizing short-term comfort for long-term improvement. Yes, the DepEd understands na students hindi kaya yung curriculum ngayon. That is exactly why they want to help us. That is exactly why EDCOM is forming a curriculum that will help the students progress at their own pace. Ang na kasi natin, pag own pace, kasi kapag yung bata is nawalan na ng ano sa kanya na motivation na mag-aral, which is nangyayari kapag nare-retain ka, is yung bata is lumalayo. Ang ano ng mass promotion is parang ilapit yung bata sa edukasyon, na parang bibigyan siya ng mga remedya gaya ng mga PPA, andyan yung summer class, andyan yung ALS, andyan yung mga maraming programs na makakatulong sa bata na mapanatili sa school, na na-improve yung sarili niya, na habang nag-i-improve siya, nakakapag-ano siya sa mga next steps din. Okay, wait lang. Sige, dagdagan natin yung question Paki-pause yung timer. Kasi umiikot tayo on mental health, di ba? Parang yan yung parang loosely thrown around word right now. So I need a definitive proof. Sa tingin nyo ba, with or without mass promotion, what would be the effect on mental health and well-being? And how do we define mental health or well-being in this context? Angel? If we're talking about mental health, removing mass promotion would tell the students na, I believe in you. I believe na you can do this. You can improve yourself to be ready for the next level. If we have mass promotion, you are telling the students na, I don't think you can, so I'm passing you regardless. I don't think you can prove yourself. I don't think you can improve yourself in your own time. Hindi niya sinasabi na hindi mo kaya mag-improve. That's why we have PPAs. And according to the study of UNESCO na 32 million na estudyante ang nag-drop out sa buong mundo. And only 10% of that is nang nag-comeback sa school. Pinapatunayan lang nito na kapag ang estudyante is nabigyan ng dropout na nawawalan silang motivation para makapag-aral o para mag-aral ng maayos. That is the result of a failing system. You can't blame the students for that. Kunwari, so we have mass promotion, di ba? That statistics proves that
Okay, sige. I-ano natin na, i-revamp natin ulit. Gusto ko munang magpalit ng ng speakers, okay? So Josh and Rog. So let's pick up from what Angel and Kyle has said, no? Sige. Topic on mental health and well-being. It's not just for students. We're gonna reach out to the teachers naman. So sa tingin ba natin na with the mass promotion, how does it benefit? Cost-benefit analysis tayo How does it benefit the students and the teacher? How do they benefit from this kind of system? Rog. Sa teacher, ang mass promotion, nakaka-apekto to ng maraming burden ng work. Kasi pag nilagyan natin ng mass promotion, pag pinagpatuloy natin yung mass promotion na yan, yung mga teachers, mahirapan sila magturo ng mga estudyante. Kasi yung mga estudyante, hindi nila natutunan yung basics sa previous grade level nila. Na dapat matututunan nila doon sa previous grade level nila. So nahihirapan tuloy sila na umintindi sa mga lesson nila sa currently grade level nila. Okay. Josh. Dahil sinabi mo na gano'n, hindi naman sila napag-iiwanan. Like, there is PPAs or aral program na natututunan pa rin o nakakahabol pa rin yung students na ma-understand yung basics or foundations. And hindi naman standby lang dyan yung reading hub, yung math club. Hindi lang naman sila standby dyan. Sila yung tumutulong sa student na hindi nakakaintindi o napag-iwanan ng mga lessons na dulot na rin ng mass promotion. Kaya nga yung aral program para yun sa mass promotion. Kasi yung mass promotion, pinopromote nila estudyante nang walang gano'ng natututunan. So, yung aral program na yun, binibigyan yung mga estudyante ng remedial class, summer class, tutor, para matuto yung mga estudyante na makagraduate. So, kung pinopromote mo yung mass promotion na yan, at sinama mo yung aral program, hindi pwede yun. Kasi yung aral program, pinopromote niya yung mga estudyante na matuto lalo. Sa tingin nyo ba, with the mass promotion in place, does it demoralize teachers or does it help motivate them to teach better? Sige, answer that question, Josh. Based po sa nakakilala ko na teacher, it actually motivates them dahil natutuwa sila na nakikita nila nakakapasa ang estudyante o mas gusto pang matuto ng estudyante dahil nga sila ay nakakahabol o nakakasabay pa rin kahit papano dahil sa mass promotion system. Mas natutuwa ang mga teacher because nakikita nila yung pagbabago because there actually is pagbabago sa student kapag napopromote o nakakasabay sila sa mga grade level nila. Okay. Rog? So, sinasabi mo bang dapat pumasa? Di ba dapat kapag pumasa ka, dapat may natutunan? So, kapag pinopromote mo yung mass promotion na yan, papasa ka nang walang ganong tutunan sa mga lesson na yon. So, ang result, mas mahihirapan ka sa mga lesson na intindihan kasi hindi ka natuto sa previous grade level mo. And that is why may PPA tayo or aral programs. Hindi ko man gusto yun paulit-ulit sabihin, pero may PPA tayo. Hindi naman gusto yun ng estudyante na hindi siya matuto or baka rin naman may other or external factors kung bakit hindi siya natututo sa school. Okay, sige. Palit mo na. I want a different set of speakers. I want JL and Allen ulit. Ang nabanggit ni Rog kanina is that na actually, hindi siya nakakatulong doon sa paperworks or kung ano man yung kailangan i-secure ng mga teachers because of mass promotion. At ang sinasabi naman ni Josh ay, well, it actually helps them be more prouder of their students. Can we factualize that? Sige, ang tanong ko, kung ang mass promotion na ito ay naililink sa performance evaluation ng ating mga guro at ng mga eskwelahan, sa tingin nyo ba, dapat ihiwalay itong polisiyang ito or to further integrate it into your system? JL? I think na dapat po talaga is tanggalin na po yung mass promotion dahil nga po, mas nahihirapan yung mga teacher and kung sa tingin natin is mas namomotivate silang magturo dahil yung mga estudyante nila is nakakapasa, nagkakamali kayo kasi yung mga teacher, parang kapag pinapasa nila yung mga students, sa tingin nyo ba gusto nilang ipasa yung estudyante nila na alam nilang hindi naman nakapag-comply tong student na to sa mga learning objectives niya? Sa tingin nyo ba gusto nilang ipasa yung... Ipinapasa ng teachers ang students dahil naniniwala ang teachers na merong
long learning outcomes sa Department of Education because learning is holistic, learning is dynamic, nagbabago. Again, iba tayo. Iba ang bawat tao, iba ang way ng pagkatuto. Sinabi nyo kanina na short-term solution ang aral program. Ang mass promotion, hindi ba mas short-term solution ang pagpaparepeat at pagpapaulit ng another year level para sa isang estudyante kumpara sa pagpapromote sa kanila to another level para maging dire-diretso yung learning? Kapag in-encourage natin yung mass promotion, sige, nakapag-graduate ka ng elementary, ng high school, nakaabot ka ng college. Pagdating mo ng college, hindi mo alam wala kang basic learning foundation, wala kang alam dun sa basics na tinuturo, hindi mo alam kung paano gagawin yung mga importante, yung pinaka-basic. So, anong gagawin? Uulit ka from the very start. Kaya nga sabi ko kanina, prevention is better than cure. Kung sa simula pa lang is inayos na natin yung sistema, hindi natin in-encourage yung mass promotion, hindi na niya kailangan mag-repetition. Paano mawawala ng basic learning ang estudyante? Kaya nga siya nag-aaral. Patuloy yung pag-aaral niya. Do we think ka-graduate siya nang wala siyang natututuhan? Kaya Yun nga nga, yun nangyayari ngayon. Hindi naman yung promotion na nangyayari sa kanila, bibigyan sila ng activities, remediation. Halimbawa, bumagsak ako sa exam, I get 20 over 50. Ang passing score 30. I have to take a remedial exam. That is another level. Remediation, yun yung mga ina-apply natin sa PPA. Ayun yung mga binibigay natin na another chances para sa mga estudyante. Sa tingin nyo, anong effect ng mass promotion sa meritocracy ng isang guro? Doon tayo sa perspective ng guro, Tingin nyo ba, with the role of a teacher, they are able to fulfill that with mass promotion involved? Can you give me a concrete proof? JL. Kung yung teacher, ang goal ng teacher ay makapagturo sa isang estudyante, ang goal ng teacher is talagang matutunan ng estudyante kung ano man yung subject na tinuturo nila, yung lessons na kailangan mapag-aralan ng estudyante. Kung ini-encourage natin yung mass promotion, madidefeat yung main purpose nun kasi kung ang goal nila is matuto yung student tapos ipapasa nila whether or not natutunan ng estudyante yung tinuturo ng teacher na yon, parang na-defeat din yung main purpose ng teacher. So bakit ka pa nag-aral? Bakit ka pa pumasok? Bakit pa nagkaroon ng teacher? Again, kaya nagkaroon ng teachers dahil, of course, para magturo sa mga estudyante, mawawala ba yung, for humanitarian citizens, yung moral nila? Again, what do you think? If you will put your shoes onto other teachers, tingin mo, in their morals, mas tatanggapin nila na ipag-repeat and repeat and repeat ang students hanggat walang nangyayari. Again, may ginagawang solutions ang teachers. Kinakausap ang magulang with principals, guidance, nag-go-home visit, at marami pang iba. Ibig sabihin, may ginagawa pa rin ng teachers. Pinipilit ng edukasyon kung anong kaya nitong gawin. Kung ang transmutation policy ay totally ma-phase out, one of the solution na pinopropose ng DepEd na i-implement ay itong sinasabi ninyong Aral Law or the Republic Act 12028. Do you think this law will really help the students learn the basics and leverage the education system in the country? If not, what is your proposed solution? Again, if we are going to the Aral Law, if we are going to generalize it, again, babalik tayo sa basics. Yung mga advanced naman, ang kailangan bumalik sa basics. Ibig sabihin, ititreat na naman natin yung mga estudyante as one na naman. Ititreat na naman natin sila as they have one mind. Imamanipulate na naman natin That's sila. not what we're saying. That's exactly what we're trying to prevent. Which is why from the very beginning, kung inayos na natin yung sistema ng pag-aaral, kung inayos na natin yung education system, hindi na kailangan ng repetition, hindi na kailangan ng aral program. Kung from the very beginning, wala nang mass promotion, kung from the very beginning, talagang pinag-focusan nila na matutunan ng mga estudyante kung ano yung kailangan Hindi nila ba matutunan. prevention din naman yung ginagawa ng paaral? Exactly. Prevention, exactly, prevention yun. Yung mga ginagawa natin ngayon, we are mass promoting students dahil prevention yun to their future. What are you preventing na matuto sila? We are preventing them from going from a short term. Kasi nga, that happened Preventing already. what? Nangyari Linawin mo yung sinasabi mo. Nangyari na. Students failed. Students failed. Nangyari na. We are promoting them and we are preventing them from failing to their future. You are preventing them from learning and actually understanding what they need to No, understand. you are preventing them from learning because you the want foundation them to retain basics. and repeat and repeat and repeat what they are trying to learn right now. That is what you are preventing. This program is a long-term
Okay, guys. Parang ayoko na pala magpalit ng speaker. Okay na ako. Sige. So, ano ang dapat gawin ng DepEd ngayon? I need an exact proposal, ha? I need an exact proposal. Ano ang dapat gawin ng DepEd ngayon? Tama ba to gradually stop the transmutation policy, which causes the mass promotion, or do we totally phase out that policy? Or the third option could also be retain the system as is. And I need you to defend why. From the DepEd, we cannot remove this mass promotion. Napakadaling sabihin, tanggalin ang mass promotion. Napakadaling sabihin, itigil ang mass promotion. Napakadaling sabihin, tanggalin ang grading system, gawing zero-based grading system. Pero alam natin na crude yung sistema natin. We have an incompetent system. Tapos tatanggalin pa natin ito. Ito na nga lang yung cliffhanger natin dito sa sistemang to. Tapos tatanggalin pa natin. Then what will happen to us? We will collapse. This mass promotion is the very reason kung bakit nabubulok yung sistema natin. This mass promotion causes nga more na parang uneducated yung mga tao natin dito sa Pilipinas. Sabi nga nila, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, tapos yung pag-asa ng bayan, pinopromote nyo kahit wala silang natututunan. So, itong mass promotion na to, ang better solution dito is from the very beginning nga, ayusin na nila yung education system. Instead of giving them complex subjects from a young age na ang dami na agad nila pinag-aaralan. Exactly. Because they will be promoted, ibig sabihin matututo sila. Because learning is a long version. It is dynamic, holistic, nag-a-adapt siya sa kada estudyante. Ibig sabihin, yung learning na ito, yung mass promotion na ito, ay nagdudulot sa mga estudyante to continue. Imagine mo ang isang estudyante, ibagsak mo. Ibagsak mo, ipag-repeat mo, ipag-retain mo sa grade. Bumagsak sa grade 9, hindi mo approve na grade 10, magre-retain sa grade 9. Tingin mo mag-aaral pa yon? No, magtatrabaho na yon. Okay, sige. Thank you so much sa mga debaters natin. Medyo nabitin ako, but I will give you your last chance to summarize based on all the ideas na nabanggit nyo at nabanggit ng mga teammates ninyo. Okay? Pakinggan natin ang last statement ng ating mga debaters. Let's start with the last statement of JL. So, like I said, I strongly believe that we should end mass promotion right here and right now. And we should focus more on fixing the education system from the bottom to the top. Because kung sa simula pa lang is naayos na nga yung education system, kung sa simula pa lang nagfo-focus na yung mga bata sa pagbabasa lang, sa simple basic math and English Filipino, hindi na nila kailangan na ulitin pa yon. Hindi na mangyayari yung sinasabi nyo nga na magkakaroon ng retention, and hindi na natin kailangan ng mass promotion. Alright, thank you so much, JL. Last but not the least, Allen. In this day and age, in a crude and incompetent system, na ang tanging basihan ng talino sa dito sa ating society ay at ang basihan ng sistema natin ay yung mga bilang na pumapasa kaysa sa bilang na natututo. Dapat nating mas pahalagahan ang mass promotion because it is the only thing that we have. Without changing the system, we cannot remove mass promotion. Mass promotion na lang ang nagpapaunlad sa atin. And also, hindi lang naman yung education yung may problema. Kasi as we see, education is trying its all. May mga program, may mga activities. Paano pag uwi ng bata sa bahay? Papagalitan ng nanay, mag-aalaga ng kapatid, pag-arabahuhin. Imbes na encourage, paano ko sabihin natin yung magulang hindi naman pala sanay bumasa o sumulat? Bakit hindi ba enough yung pag-encourage sa mga bata? O anak, nagawa mo na ba yung assignment mo? That is enough already. Alright, maraming salamat, Allen. Magkakaibang punto yung shinare nila, no? So thank you so much sa debaters. Actually, all debaters are very good. Kanya-kanya lang ng strong conviction na pinapakita, no? So maraming salamat muli sa mga Ponsenians natin na debaters today. Palakpakan naman natin sila. Palakpakan niyo yung mga sarili niyo. Yung iba parang nagre-regret. Dapat may nasabi ako, dapat ganito. But don't worry, guys, because ang mainit na debate natin, syempre hindi naman natatapos dito. Sa ating pagbabalik, papakinggan natin ano yung na-pick up naman ng ating audience mula sa mainit na debate ngayong araw at kung sino ang magiging best speaker sa ating episode. At lahat ng yan ay sa pagbabalik lamang ng Schoolmates!